Dumating na po ang isa sa inyong mga pinakahihintay na adventure scooter ng Honda. At ito nga po ang pinakabagong Honda ADV 160 Road Sync version. Ngayong araw ay aalamin natin kung ano nga ba yung mga nabago at nadagdag sa adventure scooter na ito. Excited na ba kayo? Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang pogi po talaga nito pong Honda ADV 160. At ito na po yung kanilang US version na Road Sync variant. So talagang napakaangas ng kanyang body and design. Ito pong kanyang windscreen ay mas mataas na po ito. Clear color po ito. At ito po ay manually adjustable. So pwede po natin yang itaas at ibaba. Depende po sa ating riding condition. Nakapop up naman po na LED ito pong kanyang mga turn signals. At ito pong kanyang main headlight ay naka full LED na po ito para po rito sa kanyang high beam at low beam. At nagkaroon po siya rito ng spike. Ito naman po yung kanyang makapal na daytime running light na which is very attractive naman pagdating ng gabi. Meron naman pong nakalagay rito na HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. At dito po pala sa middle, nagkaroon na po pala siya ngayon dito ng glossy black finish. Kaya mas astig yung kanyang dating. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay naka-telescopic fork na black color. Showa brand po yan. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Gold color din po siya. At equipped na po ito ng ABS. Matte brown color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Naka-tubeless na po ito. At ito po ay naka-dual purpose pattern tires. Naka-fully digital TFT display na po ito. Kaya mas maliwanag po ito day or night time. At nandito naman po sa magkabila, ito pong kanyang mga light indicators. Mas malaki na po siya kung i-compare po natin doon po sa standard version. At ito po ay naka-naked handlebar na matte brown color. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, iba na rin po yung kanyang mga buttons. Mayroon po itong passing light, high beam and low beam. Mayroon po siyang traction control button. So pwede na pong i-on and off ito pong kanyang traction control system. Nandito po yung kanyang horn at turn signal selector at meron pa po siyang additional navigation button dito para po rito sa kanyang TFT meter panel display. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong auto stop start system, hazard button at yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay, ito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang front brake lever at ito pong kanyang rear brake lever. At dito po sa middle, meron po tayong makikita rito na Honda logo. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with the smart keyless system. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. At dito po sa kaliwa, meron po siyang pocket rito, buksan natin. Maluwag din po ito at kasyang-kasya po rito ang isang mobile phones. At ang kagandahan po nito ay equipped na rin po ito ng USB Type-C port. Ayan o, naka-fast charging na rin po siya. Kung i-compare natin dun sa previous model na naka-USB Type-A. Located naman po rito sa middle, ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters, which is same pa rin dun sa previous model. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito pong kanyang upuan, malapad po ito. At combination naman po ng gray at black ito pong kanyang seat cover. Makikita natin makakapal itong kanyang mga tahi, kaya matibay. At ito pong kanyang integrated na grab bar ay black color po ito na die-cast. Makapal po siya kaya matibay. Buksan po natin ito pong kanyang upuan. Napakaluwag po nito pong kanyang underseat compartment. Kasyang-kasya naman po rito ang isang full face helmet. At bukod doon, marami na rin po kayong mailalagay rito ng mga personal na gamit. Close po natin ito pong kanyang upuan. Para po sa seat height reference ay sasakyan po natin ito pong Honda ADV 160 Road Sync version para makita nyo kung pasok ba sa inyong mga height. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat po yung ating mga paa. Kaya komportable po ito para sa mga tulad natin na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatansyahin ay kayang-kaya po itong mabot na mga 5'4" and above. At kung nagustuhan nyo po ito pong bagong Honda ADV 160, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message kung interesado po kayong maglabas. At balita ko, nagkakaubusan na po agad yung stocks nito pong Road Sync version. At ito po pala ay mayroong 2 colors availability, which is meron tayong white at meron din po tayong brown color.
At kung naghahanap ka naman po ng mga accessories para po rito sa Honda ADB 160 na bago, gaya po ng crash guard, rear carrier, top back, side panners, motorcycle cover, di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At ang kagandahan po nito pong ating Honda ADB 160 ay maluwag po ito pong kanyang footboard o itong kanyang pillion step para sa ating rider. At mayroon din po itong rubber cover on top na anti-slip. At bukod dyan, kapag nangangalay ka na, pwede mong i-stretch ang iyong mga paa dahil meron po itong footrest extension. Dito po pala sa kanyang side profile, may nakalagay naman po rito na EDV 160 na gold color na emblem. At ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider is alloy po ito. Nagkaroon ng slot dito. Kaya pag ating binalik ay halos hindi tatamaan ng ating mga paa. At ito pong kanyang side stand ay tubular po ito na metal. At kapag naka-engage po ito ay hindi po magi-start ito pong ating scooter. So, isa po yan sa kanyang safety features. Tubular din na metal, ito pong kanyang center stand. At ito pong kanyang CVT cover o crankcase ay combination po pala ng gray, black at may naka-intact na Honda. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover at may nakalagay naman po rito na ASP Plus, Enhanced Smart Power Plus. At ito pong kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng dual subtank shock absorber. Showa brand po yan, Japanese po siya. At maaasahan natin na ito pong dual subtank shock absorber ay makakapagbigay po ito ng outstanding na bouncing performance. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Naka full LED na po ito pong kanyang taillight. Meron po siyang daytime running light dito na X design. At nandirito naman po sa magkabila, ito pong kanyang LED na brake light. Nakapop up po itong kanyang mga turn signals, LED na rin po yan. Meron din po siyang plate light reflector sa gitna at ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. Dumako naman po tayo sa kanyang rear braking system. Equip po ito ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand. At ito po ay equip ng traction control system. Matte brown color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 130 by 70-13. Naka-tubeless na po ito at naka-dual purpose ito pong kanyang gulong. Ito pong kanyang stock pipe ay combination ng gray at black para sa kanyang head protection guard. Itim din po itong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Honda ADB 160 Road Sync version ay nagkakahalaga po ito ng 174,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 25,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 8,169 pesos sa loob ng 3 taon.